Magandang hapon pong muli sa ating lahat na nandito ngayon. Nandito na naman po tayo sa harapan ng Kongreso at muli po tayo ay nananawagan na naman sa kanila. Kamakailan lamang po, nabasa natin sa social media, narinig natin sa radyo, napanood natin sa TV, yung pong ruling ng ating kataas-taasang hukuman o yung Supreme Court na ipinababalik yung almost 80 billion pesos na kinuha po nila dun sa PhilHealth Fund. Ano po ba yung PhilHealth Fund? Yun po yung ating pagkasiguruhan sa ating kalusugan sa bawat Pilipino. At gayon po, iniuutos ng Korte Suprema sa ating pamahalaan, sa administrasyong ito, na isole yung 80 billion na PhilHealth funds. Ano pong sinasabi nitong mga nandito sa Kongreso, sa both houses of Congress, sa Senado at saka dito? Matagal na raw, na-advance pa daw nila yon. Tanong ko po, saan nila kinuha? At yun din po ang tinatanong sa kanila nung mga media, saan nyo kinuha? Ang pera ng bayan! Pera ng bayan na ngayon po ay yung budget din natin. Sa madaling salita, ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Tama! Budol. Mambubudol! Tingnan nyo po kung gaano na kalala at gaano na po kawalang hiya yung mga mambabatas natin. Harap-harapan po tayong tinatarantado. Pera po yan ng taong bayan. Sasabihin nyo, meron na naibalik na. Paano naibalik? Kinuha nyo rin doon sa pondo ng taong bayan. Ano yun? Panluloko! Panlilin lang! Kaya po tayo, wag po tayong mapapagod. Kailangan po natin silang kalampagin araw-araw kung hanggat maaari. Hindi po dapat tayo panghinaan ng loob. Gaya po nung sinabi ni Ma'am Penny kanina, wag po tayong matatakot. Hindi po natin, ulitin ko po ito, sinabi ko po nung unang pagkakataon na nandito tayo, hindi po natin kinakalaban ang gobyerno. Hindi po natin kinakalaban ang gobyerno. Ang hindi po natin gusto ay yung nagpapalakad at yung pamamalakad sa gobyerno. Yung po ang inaayawan natin. At yung po ang tinitindigan natin. Itong mga kabataan na nandito ngayon, ayan, yung mga nandyan sa harap kayo, alam nyo ba, sa edad nyo na yan, meron na kayong utang na 150,000. O, di ba natatawa kayo? Ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, 115 million Pilipinos, bawat isa sa atin. Makinig kayo mga kabataan. Meron na kayo, ngayon pa lang, meron na kayong utang na 150 million plus sa gobyerno. Ito inutang nila, ninakaw nila, pero tayo nagbabayad. Paglaki nyo, pag nag-asawa kayo at nagkapamilya kayo, yung mga anak ninyo, magbabayad pa rin nung utang na yan. Yung mga ninakaw nila, yung ipinagmamalaki nila sa social media, yung luho, pinakikita ng mga anak nila, yung mga Rolex nila, yung mga sasakyan nila, yung mga biyahe nila abroad, yung mga kanilang bills na binabayaran na mahigit 100,000. O ngayon, recently, yung isang entertainer, 250,000 to 300,000 a night. Sino nagbabayad? Si Rapi Tulfo mula sa Kaban ng Bayan! Si Ardaw at saka si F. Sino po ba yun? Rapi Tulfo! Tapos sasabihin okay na raw yung kesa daw ng lalaki. Anong klaseng mentalidad meron ang mga politiko natin ngayon? Utak hipon! Nakakaawa na po tayo. Nakakaawa na tayo. Lalong-lalo na yung ating mga kabataan. Kami po tumatayo dito. Kasama ko yung mga kasamahan natin na galing sa AFP at sa PNP. Kami po tumatayong mga retirado rito. Tapos na po dapat kami sa serbisyo sa bayan. Kaya po kami nagretiro. Dapat nagpapahinga na kami. Pero bakit nandito kami? Ito po lagi yung inuulit ko.
ayaw ko pong dumating yung pagkakataon at yung panahon na yung mga anak, yung anak ko, yung mga anak ko, yung mga magiging anak nila na magiging apo ko, at yung kaapu-apuhan ko maghihirap at magdudusa dahil sa ginawa nilang pandarambong sa atin. Mahirap po yung pagdating ng araw. Matanda na ako, uugod-ugod na ako. Tatanungin ako nung apo ko, Lolo, anong nagawa mo sa bayan natin? Bakit ganito yung sitwasyon namin? Di ba pulis ka? Di ba mga sundalo kayo? Anong ginawa nyo? Di ba kayo yung bantay ng taong bayan? Anong ginawa ninyo? Bakit kami ganito ngayon? Yung po ang laging bumagabag sa aking isip. Kaya po ito yung nagpapalakas ng loob ko na tumayo dito at magsalita palagi. Dahil hindi po ako makakapayag na yung mga anak ko at mga apo ko at kaapu-apuwang ko magbabayad ng ginawa nilang pandarambong sa bayan. Hindi po katanggap-tanggap yun. Isa pa, ang ayaw magpatis ng buhok, may tinatagong bulok. Yes! BBM Bangag! Kami po, nung kami ay nasa serbisyo, meron pong pagkakataon na kinukulong kami sa kwarto. Lahat ng pulis biglang papatawag, sasabihin may meeting, ikukulong kami sa isang kwarto. Yung pala, ano pong gagawin? Meron po kaming random drug testing. At meron naman pong meron din pong nagpo-positibo, nire-rehab po ito. Ginagawa po sa amin yun. Ewan ko po ngayon kung tinutuloy pa, matagal na po akong retirado. Pero yun po ay ginagawa sa amin. Yun po ay random testing. Ngayon, presidente po natin yung may issue. Sabi po nung kapatid niya, sa harap po ng daan libo at milyong katao, lalo pati kasama na po yung nanonood sa TV at social media. Sabi po nung kapatid niya, gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Ano po sagot niya? Hindi ko kapatid yan. Puro po deflection. Puro alibay, puro palusot. Paano nyo po madidebank yung mga akusasyon sa kanya na yun? Simple lang naman, di ba? An independent, transparent, hair follicle drug test. Yun lang po ang tanging sagot. Kapag kayan po nagawa niya, makikita po natin kung totoo yung sinasabi ng kapatid niya. At sa ating pong mga nasa serbisyo pa, yung mga kapatid kong nasa serbisyo, susunod ba kayo? Kung alam nyong may integrity issue yung commander nyo, pag-isipan nyong maigi, mga kasama ko sa kapulisan, pag-isipan nyong maigi. Dahil ako, nung nasa serbisyo, kapag ka nabalitaan ko, may bumulong lang sa akin. Nung ako po'y nag-chief of police sa Camarines Sur noon sa Bicol. May nagbulong po sa akin na yung isa o dalawa sa pulis ko ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. Dali po akong nagpakandak ng drug testing. Kasama ko. Ako mismo nanguna. Bakit? Yung sinasabi po natin, leadership by example. Yes! Pakita mo na ikaw, hindi ka adik. Bangag nga eh! Walang bayak na presidente! Yan lang po ang yan lang po ang solusyon para po ma-debunk yung akusasyon sa kanya ng kanyang kapatid. Nalulungkot po ako dahil hindi ko po maintindihan sa mga commander natin ngayon. Bayad! Sila! Hindi ko po maintindihan. Meron po kayong pagkakataon, yung tinatawag po namin sa serbisyo, yung pong bull session, may commander's time.
pwede nyo pong tanungin yan direkta. Sir, totoo ba yun? Eh bakit ayaw magpa-hair follicle drug test? Yun lang naman yung tanong natin eh. Totoo ba o hindi? Adik ka ba talaga o hindi? Adik! Kung hindi ka adik, patunayan mo. Independent, transparent, hair follicle drug test. At kaya yan po, kung magagawa niya, ako po mismo at nakita natin na hindi na siya po ay malinis. Ang condition natin is, ulitin ko po, independent, meaning to say, hindi po government, third party. Transparent, meaning to say, kung pwede pong gawin ng live, si Congressman Pulong Duterte nga po, nag-live nung kinunan ng buhok, nagpa-drug test eh. Napakadali lang naman po eh. At kapag po napatunayan na malinis siya, hindi siya adik, ay ako po mismo, hihingi ng pasensya. Luluhod po ako dun sa Mindiola. Luluhod ako sa kanya, hihingi ako ng tawad sa kanya. At hindi na ako magsasalita ulit. Ganun lang po kasimple para idibang yung mga akusasyon sa kanya. At sa kahuli-hulihan, ito pong mga kongresista natin na nandito ngayon. Sila ang salot! Kayo po ang nangangalaga ng pondo ng bayan. Yung pong power of the purse ng gobyerno ay nasa sa inyo. Yan po ay ipinagkatiwala sa inyo ng taong bayan. Hindi po yan ibinigay sa inyo para ibulsa ninyo. Ulitin ko po, ang pondo ng taong bayan ay ipinagkatiwala sa inyo dyan sa Kongreso. Hindi para ibulsa ninyo. Bigyan nyo ng dignidad yung institusyon ninyo, the House of Congress. Mahiya po kayo. Ano po tawag nyo? Ano pong kadalasan tawag ninyo sa inyo pagka naghihiring kayo, lagi nating naririnig? Your Honor! Your Honor! Your Honor na walang hiya! The gentleman from this province or that city. Ganyan po kayo dyan kung magtawagan. Sana po gawin yung makatotohanan. Huwag po kayong maging mga ipokrito. Ama! Mga bangag din yata! Tama na po ang pagpapahirap sa bayan. Tama na po ang pag-aabuso sa pondo. Sa susunod pong pagkakataon na meron na namang pumasok na dilubyo sa ating bansa, tignan niyo po itong building na itong nasa harapan natin. Titigan niyo pong maigi at tignan niyo po kung sino yung mga nandyan sa loob. Mga magnanakaw ang nasa loob! Yan po ang magiging responsable sa bawat isa sa atin. Tandaan po natin yan. Yung mga nandyan sa loob. Dahil sila ang pinagkatiwalaan natin sa ating pondo. Kung tayo po ay nagbigay ng tiwala sa kanila, tayo po ay may karapatan din na bawiin ito sa kanila. Ama! At muli po, hindi po kahapon, hindi po bukas. Ngayon, kailangan po nating manindigan. At sa tulong po at sa awa ng buong may kapal, mananaig po ang taong bayan. Vox Populi, Vox Dei. Ang tinig ng taong bayan ay tinig ng Diyos. Kaya wag po tayong panghinaan ng loob. Patuloy po tayong manindigan sa mga ginagawa nilang pagkakamali at pag-aabuso sa kapangyarihan at sa pondo ng bayan. Magandang hapon po sa inyong lahat.